Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans. Saan mang panig ng mundo ang labanan bakbakan nating tatalakayin ngayon ay ang rematch sa pagitan ni Melvin Jerusalem kontra sa South African boxer Siakol Wakusi. Fight schedule May 16, 2026 gaganapin po sa South Africa. Sa labanan na ito tayo ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison. Detalyado na inyong malalaman kung saan niya panigil yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans. Marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon kung sino ang inyong pipiliin o papaboran dito sa dalawang maglalaban. Bagamat ang Sports PH ay naghahayag po ng prediction, mga idol, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans ng lansawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po na papasalamat sa inyong lahat. Wala po ng Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So simulan na natin itong ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Dahil yan po ang ating gagamitin referensya mamaya doon sa ating gagawin naman na comparison. At unahin natin sa panig ditong si Siakol Wakusi. Bilang sa professional boxer, may posibong kartada si Kusi. 9 wins with 4 wins coming by way of knockout. May 3 talo at 1 tabla. Sa kanyang 3 talo, puntusan na po ito natatalo. May edad na 23 anyos, height 5 foot and 2 inches. Southpaw stance, knockout ratio 44.44%. Last fight, October 29, 2025, kasagupa si Melvin Jerusalem. So ibig sabihin mga idol, hindi nagkaroon ng tune-up fight si Siakol Wakusi. Na kung saan po pagdating sa experience niya ni Siakol Wakusi, ito po ay dating amateur boxer, nirepresenta niya ang South Africa sa Commonwealth Youth Games. At sa pro fights naman, mga matitinding kalaban nitong si Siakol Wakusi na kung saan nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan, laban niya kay Samuel Salva at syempre kay Melvin Jerusalem din po mga idols. Kaya nga, binigyan ng isa pang magandang pagkakataon si Siakol Wakusi dahil maganda po ang kanyang ipinakita doon sa una nilang laban ni Melvin Jerusalem. Na kung saan po talagang bagamat napabagsak si Kusi kung sa puntusan paragang lugi pa si Melvin Jerusalem sa totoo lang. So, skills, boxer puncher, pressure, fighter style, masipag bagbato ng jab to, 1-2 combination. Defensive style, moving around, in and out, side to side, willing sa brulan o tututo na suntukan, counter, pabugso-bugsong sugod, at syempre may diin din ang suntok nito mga idol. Oo. Durability, marunong lang din ma-knockdown, pero mabilis makarecover. Nakatikim din ito ng knockdown kay Melvin Jerusalem, hindi nga nabilangan po mga idols Pero maliwanag pa sa sikat ng araw sa alas 12 yung tama. Okay, sa panig ni Melvin Jerusalem nating kababayan, as a professional boxer, may presiportada naman itong ating kababayan, 24 wins, with 12 wins coming by way of knockout, may 3 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya 3 talo, isang beses nakatikim ng knockout itong si Melvin Jerusalem. May edad na 32 anyos, height 5 foot and 2 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 50%. Last fight, October 29, 2025, Siakol Wakusi. So hindi rin po nagkaroon ng activity fight si Melvin Jerusalem, mga idols. So matinding paghahanda dito. Karanasan o eksperyensya nitong si Melvin Jerusalem. 2017, naging world title challenger sa WBC ni Chayapon Monsuri. Talo si Jerusalem by unanimous decision. 2023, naging world title challenger sa WBO ni Masataka Nagoshi. Itong si Melvin Jerusalem na kung saan diyan siya nag-world champion. In-upset or na-upset niya si Tanagochi po mga idols. Pagkatapos yung talunin si Tanagochi, nagkaroon ng pagdepensa sa titulo si Melvin Jerusalem kontra po kay Oscar Colasso noong 2023 po yan. Doon nakatikim ng 7th round referee technical decision itong si Melvin Jerusalem. 2024, nagkaroon ulit ng pagkakataon si Melvin Jerusalem na mapapalaban sa isang world title bout kontra sa Japanese fighter Yuda Ishikawa. Panalo si Jerusalem by split decision at nakuha pa ni Jerusalem ang rematch po mga idols. Nakasagupa din ni Jerusalem ang malakawayan sa tangkad na si Luis Castillo.
na may height na 5 foot and 5.5 inches, na may knockout ratio na 63.64%. Skills na Melvin Rosalim, boxer puncher din. Pressure, fighter style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Nandun di kabay ng hand speed, power, timing, accuracy. Defensive style, moving around, in and out. Makamay, masipag din sumuntok itong si Melvin Rosalim. Depensa, average. Durability, nakatikim na ito na knockout mga idol or pagsuko sa isang labanan. So, ibig sabihin, ang mayroon kay Melvin Rosalim ay ang matinding determinasyon. Marunong matalo sa puntusan at kahit po sa knockoutan. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Gaganapin po sa South Africa ang laban. So, dyan po mga idol, kilala ang South Africa sa favoritism. So, importanteng laban ito para sa South African boxer at sa bansa din nila dahil karangalan ito ang magiging isang ganap na world champion. So, mga idol, disadvantage po talaga ito para kay Melvin Rosalim. Oo. Nagtataka nga ako kung bakit doon pa ginanap ang laban. Oo. Bakit pumayag si Rosalim na doon ang laban? Mahirap to para kay Rosalim yung sitwasyon na dayo siya doon, lalo na kilala ang South Africa sa ano. So, ang tanging chance ni Melvin dito mga idol, knockout para makapayo sa panalo. At kung sa puntusan naman, kailangan ni Melvin Rosalim mga idol ang milya-milya ang distansya, pero hindi ganun kadali dahil makamay o may husay din sa puntusan si Siya Kolokuzzi. Kaya mahirap na laban to, mahirap na sitwasyon to para kay Melvin Rosalim. Ang dumayo doon. Siya pa naman ang world champion. Kumbaga, dapat ang challenger ang dumayo dito or else doon sa Japan ginanap ang laban. Oo, pero siya ang pumunta doon. Parang hinatid lang niya yung kanyang titulo kung mabigo siyang may knockout itong si Siya Kolokuzzi. Oo. Kaya disadvantage para kay Melvin Rosalim ang sitwasyon na yan. Ganun pa man, world champion si Melvin Rosalim may mga pribilehiyo. Kung sakaling ang laban po mga idol mauwi sa scorecard at close fight lang din naman, pwedeng sabihin ng mga horado na hindi naging sapat ang nagawa ng challenger. Pwedeng ganon. May mga pagkakataon din na ganon. So, bawi-bawi ng konti. Okay. Physical appearance. 32 anyos si Melvin Rosalim. 23 anyos si Siya Kolokuzzi. Wala po talaga si Siya Kolokuzzi sa kanyang peak prime mga idol. Pero 32 anyos na si Rosalim. So, disadvantage din kay Siya Kolokuzzi yan. Wala pa sa peak. Magkasintangkad sa height na 5 foot and 2. Southpaw kontra orthodox. Kung ating pagbabasihan ang kanilang galawan, delikado sa untugan. Sana walang untugan na malala ang magiging damage po mga idol sa boksingero ng atin at siyempre sa kalaban din naman. At sa ganun makapag-perform sila ng magandang laban na siya naman kailangan para sa ating mga manonood. Sa knockout ratio, lamang ng kaunti si Melvin Rosalim. 50% knockout ratio ni Rosalim, 44% knockout ratio ni Siya Kolokuzzi. Oo, may 1 punch knockout si Rosalim. Yun ang nakikita ko sa kanya. At itong si Kuzzi noon may kabigatan din. Bagamat hindi kilala knockout artist si Siya Kolokuzzi, kung ating napanood ang kanilang huling laban, nawuga din si Melvin Rosalim. Activity fight, pareho. Eksperyensya. Kung sa uri na nakalaban at narating sa boxing, lamang si Melvin Rosalim sa 60-40. Pero mga idol, ito ay rematch. So mga idol, para sa akin, lalo na sa ipinakitang galaw ni Siya Kolokuzzi, 55-45 in favor of Rosalim. Dito naman tayo sa skills, parehong boxer puncher. So magandang laban, parang boxer puncher. Pero tandaan natin mga idol, na sa boxing, hindi lang puro palakasan, kundi pautakan din. Baka itong si Siya Kolokuzzi, ang gagawin nito is takbo-takbo style. Tapos, puntusan lang niya si Kabayan. Naku po. Hindi pa naman ganun kahigpit sa depensa si Melvin Rosalim. Pero ganun pa man mga idol, ang masasabi ko na lang dito sa ating kababayan, knockout talaga kasi kailangan yon, dayo siya kahit siya pa ang world champion. At pangalawa, kung sakasakaling hindi magawa niyang may knockout ito,
dapat sa round by round makalamang siya. Round by round kailangan malinis ang kanyang kalamangan, kasi kung hindi, agoy. Para siyang nag-iwan sa kanyang titulo doon, mga idols. Oo. So, dito ngayon mga idols, kung noon 60-40 ang ating comparison, ngayon 50-50 na. Bakit Kuya Dong Sports? Dahil kinikilala ko, mga idol, na risky sa titulo ni Melvin Jerusalem ang kanyang pagdayo doon. Oo, risky to sa kanyang titulo. Sa madaling salita, risky siyang matalo doon, mga idols. Kahit pa sabihin natin makalamang siya ng kaunti sa puntusan, baka madali siya sa favoritism, politika sa boxing po, mga idols. 50-50. 50-50 manalo si Melvin Jerusalem. Sabi ko nga, sa sitwasyon niya ngayon, knockout para makapiho. Kasi pag nauwi sa scorecard, naku po, may laban si Siya Kulwa Kusi. So, Jerusalem by knockout, Kusi by decision. Yun po yun, mga idols. Hindi pa prediction yan. Yun ang ating comparison. So, bago ako maghahayag ng prediction sa laban, ipagpauna ko po sa inyo ang aking kung saan ako papanig. Kasi real talk ito. Ang aking prediction po, mga idols. Matalo o manalo sa ating kababayan, ako Melvin Jerusalem, ako dyan. Matalo o manalo, Melvin Jerusalem ako. Bilang suporta sa ating kababayan, mga idols. Oo, matalo o manalo, Jerusalem ako. Prediction na tayo. Jerusalem by knockout, technical knockout, 1-10. Kinakailangan po talaga yan. May kakayahan ba si Melvin Jerusalem? Yes. May one punch knockout si Melvin Jerusalem. Sa oras na ito'y, kung ito'y masaktan ni Melvin Jerusalem or magrugi ni Melvin Jerusalem, wag na niyang pakawalan pa. Kasi pag mawi sa puntusan o scorecard ito, tagilid si Jerusalem. Ganun pa man, Andong Sports PH, naniniwala pa rin sa kakayahan ni Melvin Jerusalem na mananalo by decision. So, knockout ano puntusan, Melvin Jerusalem, Andong Sports PH. So, sinabi ko na sa inyo, mga idol, Andong Sports PH ay kay Melvin Jerusalem. Pumanig. Ngayon, dahil sa ating talakayan, hindi naman lahat naniniwala sa ating pananaw sa laban. So, sa panig naman tayo ng Siya Kulwa Kusi. Huwag lang matulog si Siya Kulwa Kusi sa laban, tagilid si Melvin Jerusalem sa puntusan. Kasama na doon, mga idol, ang advantage ni Kusi sa mga hurado. Baluarte niya yan. Kilala ang South Africa sa ganyang gawain. Although may mga nananalo din naman ng mga Filipino, ibang lahi dyan. Pero mahalagang laban to para sa South African boxer. Oo. Pag nakita nilang makita nila yan na medyo nakakalamang si Kusi ng kaunti, wala. Delikado si kabayan dyan. Pero kung round by round, lasing si Siya Kulwa Kusi, yun, ang maaaring pag-iisipan pa ng mga hurado yan na ipabor kay Melvin Jerusalem. Pero kung katulad lang din naman, sa una nilang paghaharap, talo si Melvin Jerusalem. Kung matulad lang din naman ang performance ni Melvin Jerusalem doon sa una nilang paghaharap, malaki ang chance doon i-award ang panalo doon kay Siya Kulwa Kusi. Hometown favoritism decision, mga idol. Real talk lang tayo. Oo. At syempre, hindi lang po yun. May kakayahan, may skills si Siya Kulwa Kusi. Sabi ko nga, wag lang tumatulog. Delikado si Melvin Jerusalem, mga idols, sa puntusan. Lalo na kung ang ating pagbabasihan ay ang nauna nilang bakbakan. Dito nga, kung hindi lang dayo si Kusi, baka talo pa si Jerusalem noon eh.
Oo, sa totoo lang. Kaya dito sa laban, hindi nakataka-taka na iiwanan ni Melvin Jerusalem ang kanyang titulo doon sa South Africa. Real talk lang tayo. Ganun pa man, naniniwala ako sa kakayahan nitong ating kababayan na kasama sa dasal at suporta ng mga Filipino boxing fans, magkaroon po ng magandang epekto para kay Jerusalem. Oo, yung suporta natin. Kaya full support po tayo sa kanya. Mga idol, sa mga mahilig tumaplak o pumusta, mag-isip kayo. Kasi hindi nga nagawa ni Melvin Jerusalem na i-knock-out yan nung una lang paghaharap. Paano pa kaya sa rematch? Gayong pwedeng ang gawin nitong si Siya Kosi is takbo-takbo style. Makatama lang to ng dalawa. Isa kay Melvin Jerusalem ng malinis na patama. Delikado si Jerusalem dyan. Sa totoo lang, risky sa puntusan ito. Pag nauwi sa puntusan, risky para kay Jerusalem. Napakalakas po ng dyan. Yung tinatawag natin na favoritism home court decision. Pero kung na Japan lang to, wala, Jerusalem yan. Pero doon sa South Africa gaganapin, so kailangan ni kung gaano kasipag si Melvin Jerusalem nung una lang pagtutuos, times 2 ang kanyang gagawin na ngayon dito. So ganun po kabigat na laban ito para kay Melvin Jerusalem. Sabi ko nga, knockout ang pinaka nitong si Jerusalem, pinaka-tsansa para makapiyo sa panalo. Oo. 1 to 10, yan, sapat na yan. Ganun katagal mga idols. So dito, hindi katakataka mananalo si Kosi by decision. Kuya Dong Sports, may tsansa bang manalo si Kosi by knockout? Mga idol, this is boxing, anything can happen. Lahat ng round pwede para kay Kosi. Sanay din si Kosi sa pamatagal ng laban. Kaya lahat ng round pwede sa kanya. Oo. Sana sa early round, sana makuha ni Kabayan yung bantipong lasing pag tinamaan. Oo, para patagal ng patagal, lalong malalasing. Sana ganun. Oo, pero ganun ang sports. May manalo, may matalo. Pero risky nga lang to para kay Jerusalem. Kasi bakit dinayo pa niya yung kanyang challenger? Oo. So, ganun pa man, hanga ako sa tapang nitong si Melvin Jerusalem. Mga idol, hanggang dito na lamang tayo. Ito pa no Sports PH. God bless po sa ating lahat.